Happy Monday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po ang inyong mahaba-habang bakasyon mula Friday hanggang ngayon? At nawa ito po ay naging mapagpala o fruitful sa bawat isa sa atin, lalo na yung talagang nagkaroon ng mahabang time para magpahinga, sapagkat alam natin yung iba ay nagkaroon pa din ng pasok sa kanilang mga work. Hindi katulad dito sa mga mag-aaral, talagang bakasyon. Ano po? So, ngayon po magpapatuloy tayo sa ating online morning devotion, ang ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ating sisimula ng umagang ito sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita upang tayo ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. So ito po yung last na bahagi ng ating pagbubulay-bulayan mula sa ating IDJ Level 4 na may pamagat na New Horizon, Opportunities Ahead, Part 1. Ang ating pong Bible verse ay ating mababasa sa Luke 8:34-39.
Ngunit nais ko na lamang po munang basahin sa inyo ang talataang 37 hanggang 39. Kaya't nakiusap kay Jesus ang mga Hereseno na umalis na lamang siya sa kanilang lupain sapagkat sila ay takot na takot. Kaya't sumakay siya sa bangka at umalis sa pook na iyon. Nakiusap kay Jesus ang taong inalisan ng mga demonyo na siya ay isama nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka na at ipamalita mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos." Umuwi nga ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Salamat at papuri sa ating Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Mula po sa mga iba't ibang mga sabi natin dictionary na ating titingnan kung saan ating bigyan ng ilang maikling panahon yung definition noong New Horizons. Sabi po sa Cambridge Dictionary, horizons, the line at the farthest place that you can see, where the sky seems to touch the land or sea. Sabi naman po sa Collins English Dictionary, ay New Horizons in life ay nangangahulugang the limits of what one wants to do, of what one is interested or involved in. As your horizon expands, this new idea can give a whole new meaning of life. So yan po yung ilang mga definition about doon sa New Horizons. Kaya nga po yung ating pagbubulay-bulayan ngayon ay New Horizons, Opportunities Ahead. Mula po sa pangangaral at pagpapagaling sa lupain ng Galilea sa kabanatang 8 ng aklat ng Lucas ay nagpatuloy pa rin ang ating Panginoong Hesus sa pangangaral at pagpapagaling. Bahagi ng kabanatang ito ay mababasa natin ang mahimalang pagpapatigil ng Panginoong Hesus sa bagyo na sila'y abutan sa laot. Sabi nga po doon sa Luke 8:26-27 ay dumaong sila sa lupain ng mga Hereseno ng lawa. Pagbaba ni Jesus sa bangka, sinalubo siya ng isang lalaking taga-roon na sinasapian niyo. Dito po nagkaroon ng tinatawag ng encounter ang lalaking sinasapian ng mga demonyo at ang ating Panginoong Hesus. The New Horizons in life begins with encounter with God. Nang magtagpo ang dalawang New Horizons, ang ating makikita ay paano nagkaroon ng meaning ang buhay ng isang taong na-encounter ang Diyos sa kanyang buhay. So maaring tayo mga kapatid at mga kaibigan ay may mga mabibiyayang karanasan sa buhay natin noong na-encounter natin ang Panginoon. Lalo na nung tayo ay malayong-malayo pa sa presensya ng Panginoon Diyos dahil ang ating mga ginagawa ay mga kinamumuhian ng ating Panginoon. Ngunit nung tayo ay nagkaroon ng mabiyayang pagkakataon na ma-encounter ang Panginoon sa karanasan ng ating mga buhay, ay talagang nakikita natin yung napakalaking pagbabago na naidulot nito sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, ano-ano ba ang mga prinsipyo na maghahatid sa bagong simula at magbubunga ng bagong ministeryo o opportunities? Sabi po sa isang patuloy na pagbibigay sa atin ng pagpapayaman mula sa ating tatalakayin, fix your eyes on Jesus, there are new opportunities ahead. So kapag itinoon natin ang ating mga paningin sa ating Panginoon, makikita natin yung mga opportunities na ipinagkakaloob ng Panginoon Diyos sa atin.
Tingnan po natin yung point number 1 mula sa Principles of Discovering New Horizons in Christian Life. Number 1, sabi nga po, encounter with God brings transformation of life. Mula po sa verse 34 and 35, ang sabi po, nang makita ito ng mga tagapag-alaga ng mga baboy, tumakbo sila at pinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Lumabas ang mga tao upang tingnan ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang taong dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo siya sa paanan ni Jesus, nakadamit na at matino na ang isip. Sila'y lubhang natakot. Sa pagtatagpong ng lalaking sinapian ng demonyo at ng ating Panginoong Jesus, nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ng lalaki. Ang isang lalaking kinatatakutan ng marami, alipin o bihag ng mga demonyo. Ngayon ay nasumpungang nakaupo siya sa paanan ng Panginoong Jesus. Nakadaig na at matino na ang pag-iisip. Pinalaya na ng ating Panginoon at binigyan ng bagong buhay. Ang encounter with God ay nangangahulugan ng pagiging konektado sa ating Panginoon Diyos. Ang encounter with God ay ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon Diyos. Ang encounter with God ay nagkakaroon at nagbubunga ng transformation sa buhay. Wika nga po ng kilalang lingkod ng Panginoon na si Martin Luther King Jr. Ang sabi niya, by opening our lives to God in Christ, we become new creatures. This experience with Jesus spoke of us the new birth is essential if we are to be transformed non-conformist. Only through an inner spiritual transformation do we gain the strength to fight vigorously the evils of the world in humble and loving spirit. Ganun din ang nabanggit ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo sa 1 Corinthians 5:17-18. Kaya't kung nakipag-isa ka kay ang isang tao ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Salip ito'y napalitan na ng bago. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. So yan po yung napakagandang pangyayari sa buhay ng taong sinapian ng napakaraming demonyo. Sabi po dito sa ating pinagbubulay-bulayan. Ngunit nagkaroon siya ng pagbabago sa kanyang buhay dahil sa biyaya ng ating Panginoon sa panahon na ang Panginoon ay kanyang na-encounter. Sabi nga po doon, encounter with God brings transformation of life. So kaya mga kapatid at mga kaibigan, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa kanyang banal na kalooban na encounter natin ang Panginoon. Nasumpungan natin ang Panginoon at tayo ay tunay na binigyan ng bagong buhay. So kaya tayo po ay magpatuloy sa bagong buhay na ipinagkaloob ng Panginoon Diyos. Manatili tayong malaya sa pag-ibig, pagmamahal ng Panginoon Diyos at huwag na tayo muling magpaalipin sa anumang mga bagay na hindi kinalulugdan ng ating Panginoon. Nais ko po kayong idalangin sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na amin na pagbulay-bulayan. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-asa na ipinagkaloob sa sangkatauhan na sakaling ikaw ay masumpungan, magkakaroon ng panibagong buhay. Panginoon, dalangin po ang aking mga kapatid, mga kaibigan na ngayon ay patuloy na kasama ko sa panalangin.
Ipanalangin namin ang aming mga kapatid na maaring merong work ngayon kahit holiday. Iingatan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pagpasok at pag-uwi mula sa kanilang workplace. Dalangin ko rin, Panginoon, yung mga kapatid namin na may karamdaman. Ikaw po ang aming Panginoon Diyos na patuloy naming sinasampalatayanan bilang isang dakilang manggagamot. Panginoon, salamat po. Ito ang aming sablanman. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon at salamat po sa inyong pagsama sa akin. At friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Tumayo po tayo at maglingkod.